4:52 na po ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, Joy. It's the last day of May. At limang araw na lang naantay ng ibang mga estudyante dahil sila ay magbabalik eskwela na, yung mga public schools. At ngayon ay kalahatian na ng linggo. Paubos na ba ang iyong energy? Hindi pa. Energetic pa rin. Hanggang Sunday yan tuloy-tuloy. Matindi to si Rina. Sa UNTV ka. Samantalang iba pag gaganto na, ako, kalahati na. Paubos na yan. Oo, pag Friday kasi nagsasaya na sila. Pag Wednesday, midweek na alam nilang magbabakasyon na sila in 2 days. Pala, pasukan na. Pasukan na. Sana, may mga tips ka ba sa mga, alam mo ba yung mga paano mag-prepare sa, ay nga pala, hindi ka pa pala, Hindi pa ako magulang eh. Pag magulang na ako, hindi pero dati, tinutulungan ko yung mama ko sa mga kapatid ko. Ako na mismo yung nagbabalot ng mga libro nila instead na magpapabalot kami sa iba. Kasi mas mahal eh. Oo, so ako na lang bibili kasi na ngayon, uso na ngayon yung, yung mga notebook na o libro na may mga cover na, di ba? Oo, meron na rin yun. Tsaka yung mga estudyante na kaya pa naman na gamitin yung mga luma nilang sapatos, huwag muna kayo magpabili. Kasi di ba dagdag gastos para sa mga magulang nila. Okay, maganda umaga mga sangbahay. Araw po ng Biyerkules at 31 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jus Riao. Ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Motorcycle rider na biktima ng hit and run sa Navotas City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Direktang naapektuhan sa bakbakan ng tropa ng pamahalaan at teroristang grupo sa Marawi City. Umabot na sa mahigit 71,000. Local government unit patuloy sa paghihikayat sa mga residenteng nananatili sa lugar na lumikas. Supply ng mga pangunahing bilihin sa Mindanao na nasa ilalim ngayon ng batas militar sapat pa rin, ayon sa Department of Trade and Industry. Resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa martial law declaration at suspension ng writ of habeas corpus ng Pangulo sa Mindanao, inaprobahan ng Senado. Mga panuntunan sa implementasyon ng nationwide smoking ban, ilalabas ng DOH bago ang SONA ng Pangulo sa Hulyo. Quitline para sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, ilulunsad din ng Health Department. AFP Cavaliers nangakong babawi sa susunod na laban kontra BOC Transformers matapos talunin ng DOJ sa UNTV Cup Executive Face-Off. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sugatan matapos mabiktima ng hit and run sa Navotas City kagabi. Ito ang hataw na balita ni Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Good morning, June, at sa ating mga kasangbahay. Pauwi na nga sana sa kanilang bahay sa Tumana, Navotas City si Bertson Branzuela, 21 anyos, sakay ng kanyang motorsiklo nang maaksidente ito sa C4 Radial Road 10 pasado alas 11 kagabi. Ayon sa biktima, bigla siyang kinat ng jeep at huminto umano ito sa kanyang dinadaanan para magbaba ng pasahero. Nagulat umano siya at hindi nakapagpreno kaya't bumangga sa likurang bahagi ng jeep. Ngunit sa halip na tulungan ng biktima ay agad na umalis ang jeep. Tiempo namang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na nakaupo sa gitna ng kalsada na iniinda ang tinamo nitong mga sugat. Inassess at nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong mga sugat ni Bertson sa kanyang tuhod at siko. Matapos mabigyan ng first aid June ay tumanggi na nga itong magpahatid sa ospital. Dumating naman ang kamag-anak ng biktima sa pinangyarihan ng aksidente upang sunduin ito at para magpa-blatter sa police station. Sagutin niyo yung nangyari sa kapatid ko. Kasi mabagal naman daw po yung takbo ng kapatid ko. Tapos sana kung wala siyang intensyon na na masama, sana inintuan niya, 'di ba? Tinulungan niya na lang. Yan muna ang update mula dito sa Navotas City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Nakahanda na ang mga ipadadalang relief goods ng Davao City Government para sa mga biktima ng bakbakan sa Marawi City na nasa Iligan City. Samantala dumating na sa Marawi ang ipinadalang tulong ng Zamboanga City Government. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente.
Pinag-uusapan na ng lokal na pamahalaan at iba pang authorities kung papaano ipapadala sa Iligan City ang 1 milyong pisong halaga ng sako ng bigas at canned goods. Ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, naka-standby na sa isang warehouse sa lungsod ang 500 sako ng bigas. Doon na tayo plan na magpadala og relief goods sa Iligan, but ang problem is ang safety sa tao, sa mga trucks ug sa relief goods mismo along the way. So karon na dinadiscuss pa nato. Dagdag pa ng alkalde, makikipag-usap pa sila sa AFP kung papaano ang safety na paraan para maipadala kaagad sa Iligan ang mga relief goods. Since di po na mo gusto ka ng mang-hassle sa ilaha kay kibalo mi nga busy sila with our situation right now, pero sila lang man pud good ang makasecure pud yun sa mga pagkaon, mga relief goods na mapadala nato. Samantala, 300 sako ng bigas, kahon-kahong canned goods at noodles ang ibinigay rin ng Zamboanga City para sa mga residente na apektado ng bakbakan sa Marawi City. Ipinadala na ang mga tulong sa pamamagitan ng Navy vessel, katuwang ng AFP Western Mindanao Command. The city is of course our partner in all terms of projects at activities, lalong-lalo na sa humanitarian activities. So alam po nila na we have the capacity through our Navy to bring the goods, or our Air Force to bring the relief goods doon sa Marawi. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat pa rin ang supply ng mga pangunahing produkto sa Mindanao kasunod ng umiiral na price freeze sa rehiyon. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Tatagal pa hanggang 2 o 3 linggo ang supply ng basic commodities sa Mindanao. Kabilang narito ang bigas, delata, gamot at iba pang pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, posibleng marami ang nakikinabang sa ipinamamahaging relief goods ng DSWD kaya hindi na masyadong bumibili ang mga tao. Dagdag pa nito, may mga supplier na ring nakausap na magdi-deliver ng pangangailangan sa Mindanao bago pa man kapusin ang supply dito. Sa ngayon ay umiiral ang price freeze sa rehiyon kasunod ng pagdeklara ng martial law ng Pangulo. At sinasabi niya rin dito na wala pong paggalaw sa mga presyo. No price increase, no panic buying. Actually, sabi niya, it's the opposite nga po. No, more goods in the market but lesser buyers. Damay din sa price freeze ang liquefied petroleum gas na gamit sa bahay o yung may bigat na 11 kilos pababa. Samantala, mahigpit na rin binabantayan ng regional at provincial offices ng DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pananamantala ng ibang negosyante. Local Municipal Price Coordinating Council. Sila po yung tutulong sa amin na mag-ikot at malaman kung meron talagang supply lack in any particular good or goods na nandoon sa kanila. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Naniniwala si Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat manghimasok ang Korte Suprema sa usapin ng martial law kung hindi magpapatawag ang Kongreso ng joint session. Ito ang hataw na balita ni Nel Mariboho. Nagbabala ang minority bloc ng Senado na dapat may managot sa liderato ng Kongreso kung sakali mang hindi ituloy ang joint session para talakayin ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Kung merong magpapile sa ombudsman ng dereliction of duty, ang mananagot dito would be the Speaker of the House, yung Senate President. Ayon naman kay Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon, dapat na maghimasok ang Korte Suprema kung sakaling manatiling issue pa rin sa Kongreso ang pagsasagawa ng joint session. Pag hindi mangyari yan, then with more reason that the Supreme Court would have to rule on this issue. Katunayan, pinaplano na ng opposition bloc ng Kamara na maghain ng petition sa Supreme Court. That is a very clear possibility. Not only with respect to the refusal of the leadership to convene in joint session, but also on the factual basis of martial law, which according to the Constitution, the Supreme Court has jurisdiction.
Samantala, naghain naman ng joint resolution ng Makabayan Bloc sa Kamara para magpatawag ng joint session at i-revoke ang deklarasyong batas militar. At wala namang nagbabawal sa House of Representatives na magpatawag ng sesyon kahit na kami ay nakasinidye bukas. If there is a consideration, special consideration, then pwede magpatawag dahil hindi pa naman natatapos ang 17th Congress. Naninindigan naman ang liderato ng Kamara na wala pang pangangailangan sa ngayon para sa joint session. Bakit naman kailangan mag-joint session ngayon? Wala namang mandato na ganun sa Constitution. Di ho ba? Malinaw sa Constitution, within 48 hours after declaration of martial law, the President is mandated to submit a report to Congress personally or in writing. Yun lang yun. Pero kung wala namang objection, bakit tayo magkukonvene? Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Nangako ang Philippine News Agency na i-review nito ang pamamaraan sa pag-uulat matapos punahin dahil sa maling larawang ginamit sa kanilang balita. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Umani ng batikos ang Philippine News Agency matapos na magkamali sa kanilang ulat sa dalawang pagkakataon. Una noong May 15 na naglathala ng isang artikulo sa kanilang website kung saan misquoted mismo si Interior and Local Government Assistant Secretary Epimaco Densing. Samantalang ang ikalawa naman ay nang mag-post ito ng larawan ng Vietnam War na kinuha sa Wikimedia Commons, subalit ang ulat ay ukol sa Marawi City Clash. Humingi ng paumanhin ng PNA at ipinahayag na hindi nito kinukonsinti ang maling ulat at wala rin itong intensyong magpakalat ng fake news. Tiniyak din ito na ginawa na ang kaukulang aksyon sa nagkamali nilang tauhan at nangakong ire-review ang pamamaraan sa kanilang pag-uulat. Sinubukan ng media na kunin ang panig ng Office of the Presidential Communications Operations Office hinggil sa pangyayari, subalit tumanggi ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng Pangulo. I think it's better referred to PNA itself. Maybe Sec Martin would be able to give you a credible response. Samantala, binatikos naman ni PCOO Assistant Secretary Mocha Uson ang isang online news matapos na punahin ang larawang pinost nito sa kanyang Facebook page. Ani Uson, di niya sinabi sa kanyang post na mga sundalo ng Philippine Army ang nasa larawan, kundi nais lang anyang magpakita ng simbolismo at hikayati ng publikong ipanalangin ang sundalong nakikipaglaban sa Marawi City. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Isang Puntahan na po sa Radio La Verdad, 3:50 with Dr. G, Beth at Jocas. Good morning! Morning, June at Trina. Trina, good morning. Naku, alam mo, pinag-uusapan namin dito yung University of San Carlos na naman. Oo, CPA, no? Kita mo, at 5 ang nag-top sa kanila sa top 10. 5 ang nakasama sa top 10. Magaling talaga at talagang, pati yung mga yung taga Cebu, University of San Carlos. Lalo na yung University of San Carlos. At saka yung nakaraang bar exams. Oo, sila din. Sa kanila din yung number 1, di ba? So, tataas ang enrollment nito ng University of San Carlos. Yun nga yung sinasabi natin, June at Trina, na dapat talaga itong mga kabataan natin sa halip na kay mag-aambisyon pumunta rito sa Metro Manila, na pagkadami-dami ng tao, pagkasikip-sikip na. Sumikap na lang. Diyan na lang po tayo sa alam mo, sa totoo lang, June, for so long now, no? In fact, decades na ang pinag-uusapan, even before the war, or sabihin natin after the war, ang daming mga magagaling na schools in the provinces. Not just in Cebu. Sa amin sa Iloilo, ang center ng education ng Iloilo sa Region 6 ever since. Ang daming mga malalaking universities doon na they have produced a lot of graduates na who went on to become very successful in their respective fields. So ang ibig ko sabihin, hindi mo kailangan pumunta ng Manila para dito lang mag-aral kasi dadagdag ka lang dito sa congestion. Oo. At marami na rin yung mga magagaling na mga nag-graduate sa Maynila na nagsiuwian na rin sa probinsya. Doon na sila nag-practice. Nagpa-practice at nagtuturo. Ano sabi? You don't have to go here. Nung nag-top, ano sabi nung nag-top? Ano ang kanyang secret of topping the examination? Alin yung review niya. At saka syempre pray. Study and pray. You have to study and pray. Laging ganun po. Di ba, Tita Rina, yan ang ginawa mo nung nag-top ka rin sa exam mo? Nag-top ako sa height ko. Ako nag-top. Hindi ko na kaya.
muli yung ating pakiusap sa mga pumasa, lalo na po sa CPA board examination, na sana makapaglingkod din tayo sa ating mga kababayan. Sabi nga ni Tito Joe kanina, maganda rin na baka pwede nyo pasukin ng ating pamahalaan, lalo ang Commission on Audit. Okay, madami dapat tayo i-audit, lalo sa paggastos ng pera ng bayan. Pero Tony G, baka nalilingat tayo dahil sa mga balita sa Mindanao, baka di natin napapansin yung malapit ang tag-ulan. Yung dengue, yung mga kaso ng dengue na naman, yung search and destroy natin, di ba? Kagabi pa lang, ang lakas na. At saka yung huwag kalilimutan lagi na laging meron tayong kapote o kaya payong mo lang sa ating mga bag. Dahil alam nyo, mainit sa umaga hanggang patanghali, pahapon, pero bandang paggabi, bigla na lang uulan. Lalo na yung mga bagets kasi pasukan na sa Lunes sa public school, di ba? Kaya kailangan meron silang panangga sa ulan. Ano bang ginagawa mo sa anak mo, Bet, na vitamins, paano? Naka-vitamin C pa rin yun, tsaka multivitamins. Naman talaga. Yung mga bata dyan. Pero kasi yung mga bata na yan, mga swerte yan dahil hatid sundo. Wow. Alam mo yung Hindi na uulanan eh. Ako naalala ko nung Prof. George ng... Hindi, bahala ka na. Oo, tayo ganun, di ba? Nakabota tayo, naka-raincoat. Isang beses ka lang i-orit ng nanay. Oo. Di ba? Tapos alam mo na papalit pa uwi. Tatawid ka, ganito pagtawid ha. Pagkatapos ka, okay na yan. Maswerte mga bata ngayon. At saka, siyempre, katulad na napag-usapan kahapon sa GMK, inaasahan natin yung separation anxiety. Naku, napakadami niyan sa Lunes. Alam mo, yung separation anxiety, mas nararamdaman na magulang yun. Kasi Angela, ganun nga daw. Mas naiiyak yung mga magulang kaysa sa mga bata. Ganun ba si Angel? Ganon? Oo, pinapauwi siya ni anak niya. Hindi ka na, mami. Okay na ako dito. Ako ganun. First day ng school, naghahatid ako palagi. Tapos sunod na araw, sinabi, bakit nandito ka pa? Sige, mama. Maraming salamat at madami pa kaming pag-uusapan dito sa atin sa Huntanan. Pero narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa martial law declaration at suspension ng writ of habeas corpus ng Pangulo sa Mindanao, inaprubahan ng Senado. PNP, NCRPO, tiniyak na walang natatanggap na banta ng karahasan kahit nasa Metro Manila ang kaanak ng ilang miyembro ng Maute Group. Nakatakdang biyahe sa Japan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo, kinansela na. Sitwasyon sa Mindanao nais na personal na i-monitor ng Pangulo. At impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte, opisyal nang dinismiss ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pinawi ng PNP National Capital Region Police Office ang pangamba ng publiko sa napaulat na banta umano ng Maute Terrorist Group sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Monokson. Just like normal na may relative ako sa ibang lugar, so probably sa Mindanao, ganun din naman sila. No, they have relatives in not only here in Metro Manila, in some other places also. But that doesn't mean na sila ay radical also. Ito ang kinumpirma ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde nang tanungin kung mayroon ng presensya ng Maute Group sa Metro Manila. Ayon kay General Albayalde, nasa ilalim ng kanilang monitoring ang mga kaanak ng ilang miyembro ng Maute. At sa kanilang obserbasyon, walang balak na masama ang mga ito. Ayon pa sa NCRPO Chief, kasalukuyang nasa ilalim ng moderate level threat ang buong Metro Manila kahit na wala nang mamonitor na banta ng terorismo. Nananatili ring nasa full alert status ang NCRPO simula noong Davao bombing. Samantala, naniniwala naman ang general na panahon na upang ipasa ng Kongreso ang SIM card registration bill. I think it's high time that we should register lahat ng binibili nating SIM para hindi magamit ito sa kung ano-ano man. No? Yung iba nambabastos, yung iba nagtetret. Mula sa House of Representatives, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Bubuo ang Department of Justice ng panel of prosecutors upang humawak sa mga kasong isasampa laban sa mga miyembro ng Maute Group. Ipinadala na kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Yusek Renante Orseo sa Iligan City upang pangasiwaan ang pagbuo ng prosecution panel. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DOJ kung anong mga kaso ang maaaring isampa sa mga miyembro ng Maute Group kaugnay ng madugong pag-atake sa Marawi City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Inaprubahan na ng
Senado ang resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa deklarasyong martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Naging mainit ang debate ng mga senador kagabi sa usapin kung kinakailangan ba talaga ang pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao. The Secretary of National Defense was specifically asked, do we need martial law to defeat the Maute Group? The specific answer is, no, we do not need martial law. We do not need martial law kung Maute lang ang kalaban. Hindi Maute lang ang kalaban eh. I cannot divulge what the others that Sa 17 na pabor at 5 senador na tumutol, inaprubahan ng Senado ang resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa martial law declaration at suspension ng habeas corpus sa Mindanao. Ang 5 tumutol na senador ay mula sa minority bloc, sina Senators Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Antonio Trillanes at Franklin Drilon. Samantala sa botong 9-12, hindi nakalusot sa plenaryo ng Senado ang resolusyon ng minorya na panawagan na pagkakaroon ng joint session ng Kongreso upang mabusisi ang martial law proclamation. Dito nagtalo sina Senator Pangilinan at Senate President Coco Pimentel sa usapin kung otomatiko ba ang joint session matapos ang deklarasyon ng batas militar. What therefore is the official record or act of Congress on a declaration of martial law? The proper way is that there should be a concurrent resolution to be approved by both houses. Ngunit para kay Drilon, hindi kinakailangan ng magkahiwalay na bersyon ng resolusyon para magkaroon ng joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. And I think the proper procedure is, we pass this resolution today, it's a concurrent resolution, and send it to the House. Ang mga bumoto pabor sa resolusyon ay sina Senators Aquino, Drilon, Escudero, Gatchalian, Hontiveros, Pangilinan, Poe, Recto at Trillanes. Ang mga hindi naman pumabor ay sina Senators Angara, Binay, Ejercito, Gordon, Onasan, Lacson, Legarda, Pacquiao, Soto, Villar, Zubiri at ang Senate President. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Sinagot kahapon sa isang diplomatic briefing ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano ang ilang katanungan ng Diplomatic Corps kaugnay ng martial law declaration sa Mindanao. Tiniyak naman ang kalihim sa mga ito na walang mangyayaring pang-aabuso habang ipinatutupad ang batas militar. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Sa unang pagkakataon, humarap kahapon si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa Diplomatic Corps upang ipaalam sa mga ito ang sitwasyon sa Mindanao at kung bakit isinailalim ito ng Pangulo sa batas militar. Sa isinagawang briefing, sinabi ng kalihim na kinailangan ang pagdedeklara ng martial law upang maresolba ang lumalalang suliranin sa kaguluhan sa Mindanao. Ever due to actual rebellion, terrorism, and the presence of ISIS on Philippine soil, the declaration of martial law in Mindanao became a necessity. Tiniyak rin ni Cayetano sa mga diplomat na hindi hahayaan ng pamahalaan na mayroong maabuso habang ipinatutupad ang batas militar. Anya, naniniwala siya na maraming bansa ang nakauunawa sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas dahil ilan sa mga ito ay problema rin ang terorismo. Siniguro rin ni DFA Secretary Cayetano na ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat upang masugpo ang mga teroristang grupo sa lalong madaling panahon. But I also assured them that the government is pulling its resources not only in the military side of addressing rebellion, but on the socio-economic side of showing each and every Filipino na mahal sila ng Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng top diplomat ng bansa na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng MILF at MNLF kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga gabinete nito, kaugnay sa pagresolba sa lumalalang kaguluhan sa Mindanao. Mula sa Pasay City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Opisyal nang ididismiss ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 217-4-0, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Resolution number 1015 na nagbabasura sa inihaing reklamo ni Magdalo Representative Gary Alejano.
Ang resolusyon ay batay din sa report ng House Justice Committee kung saan nakasaad ang kawalan ng direct personal knowledge ni Alejano sa kanyang resolusyon o kanyang akusasyon. Bukod kay Alejano, tanging ang mga opposition congressmen na sina Ifugao Representative Teddy Bagilat Jr. at Albay 1st District Representative Ed Selagman and Akbayan Representative Tom Villarin ang hindi pumabor sa House Resolution. At dahil tuluyan ng ibinasura ang naturang reklamo, nangangahulugan ito na hindi na maaaring magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hinikayat sa naging pagdinig ng Senado kahapon ng National Housing Authority na maghanap ng lugar na pagtatayuan ng pabahay na malapit sa pinagtatrabahuhan ng mga benepisyaryong sundalo at pulis. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribojo. Humihiling ang National Housing Authority sa Kongreso na mabigyan ng dagdag na kapangyarihan upang maipagkaloob sa iba pang benepisyaryo ang ilan pang pabahay ng pamahalaan. Sa pagdinig ng Senado kahapon, iniulat ng NHA na nasa 1,700 housing units sa Bulacan ang hindi pa rin nauokupa ng mga tauhan ng AFP at PNP. Noong Marso, puwersahang inukupa ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay ang ilan sa mga bakanting housing units sa San Juan del Monte at Pandi, Bulacan. The legislation that we're asking the Congress, the Senate as well as Representative to award and give us authority to re-award these unawarded, unoccupied housing units of the AFP-PNP. Paliwanag naman ng AFP, hindi pabor sa kanila ang lugar ng mga pabahay kaya hindi nila ito inuokupa. Karamihan sa pabahay ay hindi pa tinitirhan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, nakalaang pabahay na napakalayo sa pinapasukan ng sundalo. Napagkasunduan sa pagdinig na hahanap na lang ang NHA ng mas malapit na lugar na pagtatayuan ng pabahay para sa mga pulis at sundalo. Maliban dito, ipinanukala rin na doblehin ang sukat ng pabahay mula sa standard size na 22 square meters. Nanggaling na rin po sa kanila. If it's there, near their camps, near their place of work, mukhang titirhan po yan. Inaasahan maglalabas naman ng joint resolution ng Kongreso para malutas agad ang problema ng pabahay ng NHA. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribojo, umahataw sa balita. Nanawagan sa Kongreso ang National Economic Development Authority ng Duterte administration na ipasa na ang panukalang tax reform package bago matapos ang sesyon sa June 2, 2017. Itong hataw na balita ni Rosalie Cos. Pinabulaanan ng National Economic Development Authority ang mga ulat na kontra sa mga mahihirap ang tax reform package ng pamahalaan. Dahil anito, mas mababang buwis pa nga ang babayaran ng lower income groups kumpara sa kasalukuyang tax collection system. Kung malaki naman ang kita sa hanap buhay, mas malaki ang personal income tax na babayaran. Kaya mas marami umanong Pilipino ang makikinabang sa tax reform package dahil majority sa mga taxpayer ay bababa na ang babayarang buwis at madaragdagan ang kanilang take-home pay. It cannot be anti-poor because it's going to be progressive. It's going to exempt those who are earning 200,000 and below. They don't have to pay any taxes at all. So that's okay for the lower income groups. Lalago rin ang pondo ng pamahalaan kung saan tinatayang nasa 162 billion pesos ang buwis na makukolekta taon-taon at makapaglalaan ng malaking pondo para sa serbisyong panlipunan na pangunahing makikinabang ay mga mahihirap. So the comprehensive tax reform with its proposed earmarking for health under the social benefits program is a necessary government intervention that will ensure that quality health will no longer escape the poor. Gayunman, hindi naman itinanggi ni Secretary Pernia ang posibleng pagtaas sa singil sa pamasahe at presyo ng bilihin dahil sa dagdag na excise tax sa fuel. Ayon naman sa opisyal, mabibinbi ng big-ticket infrastructure projects kundi maipapasa ng Kongreso ang panukalang comprehensive tax reform package ng pamahalaan. We will be unable to fund the build. It will be small build. Nanawagan naman ang kalihim sa Kongreso na magtiwala sa interes ng economic team ng Administrasyong Duterte na aniya hindi pansarili kundi para sa ikasusulong ng ekonomiya ng bansa. We have no personal agenda at all. And we are trained
to do economic analysis, tax analysis, and so we know what is best, what is optimal. So that I don't think the legislators are as well versed as the economic team is. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Kinansela na ang nakatakdasa ng pagpunta muli ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan upang dumalo sa isang international conference. Ayon sa pamahalaan, nais ng Pangulo na personal na tutukan ang sitwasyon sa kaguluhan sa Mindanao. Nagbabalik si Rosa Licoz. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na kanselado ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan sa susunod na linggo. Batay sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, nagkasundo ang Philippine at Japanese government na may mas mabuting pagkakataon upang muling magkita sina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Batay naman sa programang inilathala ng Japanese official organizer ng 23rd International Conference on the Future of Asia, si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo ang kakatawan sa Pangulo sa naturang event. Binigyan diin naman ng Malacanang na mas nais ni Pangulong Duterte na manatili muna sa bansa upang personal na ma-monitor ang mga pangyayari sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. We know he would rather stay here. Thank you. Samantala, batay sa huling ulat ng pamahalaan, halos 70 miyembro na ng Maute Terrorist Group ang napatay sa bakbakan sa Marawi. Kaya sa huling pagkakataon, nanawagan ng Malacanang na sumuko na ang mga nalalabing miyembro ng Maute. We call on the remaining terrorists to surrender while there is an opportunity. Ayon sa Malacanang, ito ay upang mapigilan na rin ang mas matinding epekto ng bakbakan sa mga residente at ari-arian sa Marawi City. Nabanggit naman ng Joint Committee ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front na nakipagpulong ang punong ehekutibo kay MILF Chairman Alja Murad Ibrahim at iba pang opisyal ng MILF sa Davao City Lunes ng gabi. Ito ay upang iulat sa Pangulo na bukas ang MILF na i-extend ang kanilang humanitarian assistance para sa mga sibilyang naiipit ng Marawi clash. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Tinapos na ng DOJ ang preliminary investigation sa unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo ng Mighty Corporation. Ito ang hatong na balita ni Roderick Mendoza. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation. Huling pagdinig na ng DOJ panel kahapon at maglalabas na lamang ng resolusyon kung tuluyang kakasuhan ang kumpanya. After the rejoined affidavit, this case is still being submitted for resolution. Nag-ugat ang unang reklamo laban sa Mighty sa nadiskubreng mga peking tax stamps sa kanilang produkto na nakumpiska sa bodega sa San Simon, Pampanga. Aabot sa 9.5 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ng kumpanya para dito. Uumpisahan naman sa June 8 ang preliminary investigation sa ikalawang reklamo laban sa Mighty. Nakumpiska rin kasi sa kanilang bodega sa San Ildefonso, Bulacan ang mga sigarilyong may peking tax stamps. Halos 27 billion pesos ang buwis na hinahabol ng BIR sa naturang reklamo. Without the appropriate motion, we will treat these cases as two separate cases. Nitong Biyernes, sinampahan ng ikatlong reklamo ang Mighty Corporation dahil sa kaparehong mga paglabag at sinisingil ng mahigit 1 bilyong pisong buwis. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nagsagawa ng groundbreaking kahapon ang Transportation Department at LRT Authority sa Antipolo City bilang pagsisimula sa konstruksyon ng 2 bagong LRT station sa Marcos Highway na idudugtong sa Santolan Station. Ito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Sisimulan na ang Package 2 ng Light Rail Transit Construction sa Marcos Highway, Masinag, Antipolo City. Naglalaman ang Package 2 ng disenyo at construction ng 2 dagdag na LRT station na Masinag Station at Emerald Station. Inaasahan na mahigit 80,000 mga pasahero ang makikinabang sa proyektong ito dahil mapapabilis ang biyahe mula Masinag to Recto ng 40 minuto na dati ay inaabot ng 3 oras sa jeep. Basically, it's a 3-package project which started with the package 1, yung viaduct. So there will be 2 stations, one in front of Robinson's Mall. It will be called the Emerald Station, and the other one in this location is the Masinag
station. Inaasahan na makukumpleto ang proyekto bandang April of 2019. Naglabas naman ng traffic advisory ang MMDA na simula June 1, 2 lane ng Marcos Highway East at westbound ang isasara upang bigyan daan ang construction ng 2 LRT station. Kasi definitely during construction meron talagang abala na makikreate. We'll be taking up 1 lane at both sides of the median for construction purposes. Sa kasalukuyan ay nasa bidding pa ang Package 3 ng LRT project na naglalaman ng electromechanical system at design. Mula sa Antipolo City, Rizal, ako si Jenica Cruz, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Operasyon sa Ninoy Aquino International Airport balik normal na matapos ang emergency closure ng international runway kahapon. Mga panuntunan sa implementasyon ng nationwide smoking ban, ilalabas ng DOH bago ang SONA ng Pangulo sa Hulyo. Quit line para sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, ilulunsad din ng Health Department. Presyo ng ilang brand ng school supplies tumaas ilang araw bago ang pasukan. At AFP Cavaliers nangakong babawi sa susunod na laban kontra BOC Transformers matapos talunin ng DOJ sa UNTV Cup Executive Face-Off. Sa detalye po ng mga balita, balik na sa normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos ang ipinatupad na emergency closure ng international runway ng Paliparan kahapon. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. 27 biyahe ng mga eroplano ang naapektuhan kahapon nang biglang ipasara ng Manila International Airport Authority ang isang bahagi ng international runway sa NAIA. 11 flights ang na-divert sa Clark International Airport. 7 ang na-delay habang 9 naman ang nakansela. Ayon kay MIA General Manager Ed Monreal, nagpatupad sila ng emergency closure matapos na mapansin ng Cebu Pacific Airlines ang isang malaking lubak sa runway 6. Paliwanag ng MIA, nagkaroon ng lubak dahil madalas umanong nakakayod ang runway tuwing naglalanding ang eroplano. Posible rin umanong bunga ito ng labis na init ng panahon at mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw kung kaya't lumambot ang aspalto. Pag naglanding ho yan, siyempre ang bigat ng eroplano nandun. May malalim hong spot. It's about 3 inches yung ibang area. Yung ibang naman manipis. Yung mga 3 to 4 inches yung lalim. Sa full force ho ng paglanding, pag tinamaan ng landing gear yun, baka gumewang po at tinamaan ng hangin, di lalong out of control po ang ating aeroplano. Agad naman nagsagawa ng asphalt laying sa naturang runway. Tumagal ang pagkukumpuni ng 3 oras. Dakong alas 4 na ng hapon nang bumalik sa normalang operasyon sa NAIA. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang MIA sa mga naapektuhang pasahero at sinabing kinailangan nilang kumpunihin ang sira sa runway upang maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente. Ginawa ko namin yung pagsasarado dahil because of security issue, safety issue po. Yung mga naapektuhan, I'm sure the airlines would take care of them. It's part of passenger rights. Mula sa Pasay City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Isang hotline na ilulunsad ng Department of Health o DOH para sa lahat ng gustong tumigil sa paninigarilyo. Samantala, nakatakda ring ilabas ng DOH ang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Ginugunita ngayong araw ang World No Tobacco Day na may temang Tobacco a Threat to Development. Kaisa ng Health Department ang Action on Smoking and Health Philippines at ang New Voice Association of the Philippines sa pagpapaigting sa bansa ng kampanya kontra paninigarilyo. Taon-taon 87,000 mga Pilipino ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban sa bansa, target ng DOH na babawasan ang death toll sa Pilipinas, maging ang pagpapababa pa sa 16 na milyong Pilipinong naninigarilyo pa rin. Kaugnay nito, ilulunsad ng DOH ang Quit Line. Magiging daan ito upang matulungan ang isang naninigarilyo na talikuran ang kanyang bisyo.
What we will do with the quit line is that make it available in all public places, in all conveyances, so that when people decide that they want to quit, they can readily call the hotline, and then they will be referred to the nearest cessation clinic. Sa mga cessation clinics, sasailalim sa replacement therapy ang nagnanais tumigil sa paninigarilyo upang maalis ang adiksyon ng mga ito sa nicotine. Samantala, nakatakda na ring ilabas sa Hulyo ang implementing rules and regulation para sa nationwide smoking ban. It will be hopefully out by 16 or before the State of the Nation address. The LGUs are encouraged to pass local ordinances that are very specific in terms of how they will implement the executive order and the FCTC, and also to identify the people that will enforce it. Samantala, ikinukonsidera rin sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban ang pagbibigay ng ibang mapagkakakitaan sa mga nagtitinda ng sigarilyo. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Ang presyo ng ilang brand ng school supplies. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, isa sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng raw materials. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Abala na ngayon ang marami sa pamimili ng mga gamit pang eskwela para sa pasukan sa susunod na linggo. Ngunit ramdam na ng ilan sa mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng ilang brand ng school supplies. Compare ko siya, mas tumaas ngayon. Sobrang budget. Ang ibang writing at spiral notebook, 15 pesos and 75 centavos na ngayon kumpara dati na nasa 14 pesos and 75 centavos lang. Ang ilang brand ng lapis, tumaas din ang presyo mula piso hanggang 6 pesos and 75 centavos. Ganon din sa ilang brand ng ballpen na nadagdagan ng 75 centavos hanggang 2 pesos. Ayon sa DTI, nagmahal ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga produkto kung kaya tumaas ang presyo ng mga ito. Yun ang main justification nila, or shall we say reason, for the increase that was incurred. And if you will see the movement, hindi naman almost every year lahat nagtataasan eh. As I said, meron ibang mga produkto, they maintain the same price. Upang makatipid, payo ng DTI, bumili ng bultuhan o promo packs na naglalaman na ng kumpletong school supplies kung saan makakamura ka ng 9 pesos hanggang 22 pesos. Mas mura po pagka marami, para po sa mga kapatid ko. Samantala, umiikot na rin sa iba't ibang panig ng bansa ang diskwento caravan ng DTI kung saan makabibili ng mga produkto sa abot kayang halaga. Maki Libradilla, humahataw sa balita. At alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Sherwin, magandang umaga. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Binuksan na ng Department of Trade and Industry kahapon sa bayan ng Bungabong ang pangsyam na negosyo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Layo nito na mailapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at maibigay sa mga maliliit na negosyante ang tulong na kanilang kinakailangan upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sa mga negosyo center, maaaring makapagparehistro ng mga negosyo, makakuha ng mga impormasyon sa pagnenegosyo at paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapaunlad ang produkto o serbisyo. Dati kasi pag mayroong mga gustong mag-business, mag-start ng business, pupunta pa doon sa Cabanatuan. Pero ngayon, nung natayo ito, dito na lang sila pupunta. So they can save money, time and effort. So napakalaking tulong ito sa bayan ng Bungabong. Sa pamamagitan din ng negosyo centers na i-showcase sa mga produkto ng isang bayan o lalawigan. Nakahanda ang Calabarzon Police sakaling kailanganin ang kanilang serbisyo sa pagsugpo sa mga terorista sa Marawi City. Narito ang report.
Naka-full alert status ngayon ang Calabarzon Police kasunod ng nangyaring paglusob ng mga teroristang Maote Group sa Marawi City sa Mindanao. Naka-alerto rin ang intelligence group sa buong rehiyon upang makatiyak na ligtas sa mga pag-atake ng mga terorista ang mga matataong lugar tulad ng mga pantalan, mga terminal at mga mall sa rehiyon. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan ng Calabarzon Police sakaling kailanganin ng kanilang serbisyo sa Marawi City. Anytime po, nakahanda naman po ang Pro 4A para sa any augmentation. At syempre, dahil full alert po tayo, pina-active po natin yung ating mga intelligence efforts para kung ano pa man ay maiwasan po natin yung mga untoward incidents. Umabot na sa 1 linggo ang nagaganap na bakbakan ng tropa ng pamahalaan laban sa teroristang grupo na Maote Group sa Marawi. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin umaatras sa tuluyang napupulbos ng pinagsanib na puwersa ng mga sundalo at mga pulis ang mga miyembro ng Maote. Kamakailan nagpahayag na rin ng suporta sa gobyerno ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF ni Nur Miswari upang matapos na ang gera sa Marawi. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat mula sa Laguna. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Gladys Tuwabi. Maayong buntag, Gladys. Yes, maayong buntag, Monica, ug sa atong mga kasangbahay. Anian na ang mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Giawhag sa lokal nga kagamhanan sa biliran ang investor o negosyante nga mag-invest sa probinsya. Gisiguro sa gobernador nga luwas ang pagnegosyo sa probinsya. Tungod gideklarar kini nga insurgency-free sa Armed Forces of the Philippines. Sumala kang Governor Jerry Espina. Duha na kahigayon nga gihatagan og Seal of Good Local Governance ang probinsya. Gikan sa Department of Interior and Local Government. Timailhan kini nga nindot ang pagdala sa probinsya. Samtang ipatukod sab sa probinsya ang 10 megawatt geothermal power plant nga gilauman nga makatabang dili lang sa katawhan sa biliran kundi labaw na sa paglambo sa ekonomiya sa probinsya. Nakahuman na sa duha ka buwan nga drug rehabilitation program ang 65 nga mga drug surrenderers sa Bacolod City. Mao kini ang hataw na balita ni Lane Moreno. 65 ka mga drug dependents ang nakatapos na sa duha ka bulan nga drug rehabilitation program sa Bacolod City nga ginpunduhan sang 1 milyon ka piso sang lokal nga gobyerno. Ang duha ka bulan nga drug rehabilitation program ginalakipan sang counseling, lectures kag spiritual activities kag detoxification. Suno sa Philippine Drug Enforcement Agency, masobra 4,000 ang drug surrenderer sa Bacolod City. Kagdako nga bulig ang programa bangod amat-amat nga nagaiban ang mga drug addict sa banwa. Apang dako nga pagpanghangkat man sa gihapon sa mga ini ang paglikaw sa illegal nga droga. Sa subong nga nagbalik na sila sa ilang nga komunidad. Gani magalonsar sang regular drug testing kag monitoring ang Barangay Drug Abuse Council, PDEA, DILG, PNP agud masiguro nga hindi na sila magabalik sa pag-usar sang illegal nga droga. We are going to come up with a monitoring system, no? And after sini may ara kita aftercare including mga livelihood, etc. nga i-provide sang aton yung city government. They will remain sa list naton but hindi na sila sa active list. Araman sila gyapon sa list naton because they are still subject for monitoring. Part na siyang naton process. Gintagaan man sila sang libreng livelihood training sa TESDA. Dako nga pasalamat sang 65 nga nakatapos bangod makasugod na sila sang panibago nga kabuhi. Sa una-una kung gagamit, nakulbaan pa ko sa mga tao kag sa obra ko gubagig ko ya sang ginuntatan ko nagdiretso na obra ko kag nagmayo ng pambuhi. Mula rito sa Bacolod City, ako si Lane Moreno, humahataw sa balita. Magtinabangay ang lain-laing ahensya sa gobyerno sa Visayas aron bantayan o panalipdan ang maritime area sa rehiyon sa posibilidad nga pagsulod sa mga teroristang grupo. Mao kini ang hataw na balita. Nitamong gahapon ang lain-lain nga government agencies sa Visayas sa gipahigayon nga interagency forum and workshop.
Tumong niini nga makamugna og Visayan Sea Safety and Security Interagency Task Force nga gipanguluhan sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Kini ang magbantay sa mga kadagatan sa rehiyon aron dili makasulod ang mga grupo nga gustong magmugna og kagubot. Because we want to have that group ready, standby na siya in case of anything. Because again, we do not want what happened in Marawi to happen here in the entire Visayas. Target sa himuong grupo nga magpatuman og pipila ka security measure. Sama sa pagparehistro sa mga sakayang pandagat sa kadagatan sa Visayas. Gitan-aw sab ang posibilidad sa paggamit sa patrol boats sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa sea monitoring. We have to protect our seas. We have to protect the Visayan seas, di ba? The motorboats that's coming in and out from Mindanao, we have to properly monitor those. Salig si Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino nga pinaagi niini dili ma-extend sa Visayas region ang kagubot nga nahitabo karon sa Marawi City. Mao kana ang mga balita nga atong nakuha gikan sa rehiyon sa Kabisayaan. Gikan diri sa Dakbayan sa Cebu, balik diha sa inyo Monica. Daghang salamat Gladys Tuabi. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amentu. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Abierto pa también el alcaldesa del Ciudad de Davao, Sara Duterte Carpio, que tiene localized peace talks con el rebelde grupo de New People's Army. Takil report de Janice Inhente. Pipila na ka mga pag-atake ang gibuhat sa New People's Army sa gawas sa syudad sa Davao. Sugod nga gideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao Region. Apil niini ang pag-atake sa kampo sa militar sa Davao Oriental kagahapon sa Kadlawon. Apan bisan pa, abli gihapon si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpatigayon og localized peace talks tunga sa gobyerno og rebeldeng grupo. Ako, wala man ko'y choice. I am the mayor of Davao City. Everything nasa tanaw na ako, makatabang para sa syudad nato, buhaton nako na. Therefore, tanaw na ako, makatabang ang localized peace talks. I said, open ko, perme. Apan sumala sa alkalde, dapat nahunungon sa grupo ang ilahang offensive operations kontra sa tropa sa gobyerno. Yes, lisod man gud mag-istorya mi, and then kalit na lang na mamatay tungod sa IED, kanang mga ingana na mga circumstances. Madumdumang kapila ng mitanyag si Mayor Sara og peace talk sa NPA. Bag-o pa man miulbo ang kagubot sa Marawi City, apan wala kini gidawat sa grupo og padayon paghihapon sa pag-atake sa syudad. Gikan sa Dakbayan sa Davao, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Mientras tanto, na otra noticia, continúa el llamada del Fuerza Armada del Pilipinas con el magamiembro del Grupo Abu Sayyaf na Mindanao que rindi na medyo del más intensificado ofensiva del gobierno y ley marcial. Takiel detalye. 64 magamiembro del Grupo Abu Sayyaf el rindi na gobierno cuando ya intensifica el ofensiva con el mga terorista y otro pa mga armao grupo na Mindanao. Na report del Fuerza Armada del Pilipinas, desde enero 69 ya mga miyembro del ASG ya pwede mata na 36 encuentro. 41 ya kuhi y 89 mga pusil también el ya recubrí el militar. Y na medio del ta existi ley marcial na Mindanao. El AFP ya habla que continúa pa siempre el di la llamada con el mga bandido que rindi na gobyerno. Nagkaroon na tayo ng 64 na surrenderies na Abu Sayyaf. Itong 64 na ito ay from the different provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, most especially pinakamarami sa Basilan.
Ya asegura también el AFP que ta triunfa el derecho humano del mga Irindi, miembro del ASG. Ta asegura otra vez el militar que hindi sila man abusa el di ila poder mientras bajo de regla marcial el región de Mindanao. To respect human rights at the rule of law at to uphold ang international humanitarian law. So itong sa panahon na ito, pag sila ay sumurrender, yung karapatang pangtao nila ay atin pa rin namang binibigyan ng kaukulang halaga. Es el mga noticia ya sa kakitaan na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na ciudad de Zamboanga, Vera contigo, June. Muchas gracias, Dante Amentu. At para naman po sa ating UNTV Cup Off-Season Game Update, narito si Rina Villamor Camara. Hi, June. Good morning. Hindi halata, Walang trivia, pero may additional sports news muna ako bago ang ating UNTV Cup update. Additional sports? Yes, oo. Kakilala nyo ba yung ating Filipino Olympian na si Ian Lariba na sumabak sa table tennis nung Rio Olympics? Ayan, ay ngayon siya ay kailangan niya nga ng blood donation, no? Type O ngayon siya. At dahil siya nga ay nagsasuffer sa isang acute myeloid leukemia. Ito pala yung sakit sa bone marrow, no? Kung saan nagre-release sila ng mga abnormal na dugo, yung mga bone marrows, ng mga abnormal white blood cells o kaya red blood cells o kaya mga platelets nila. So ito ay isang uri ng blood cancer. At the age of 22, no, siya ngayon ay nasa St. Luke's at sabi nga nila na nanawagan sila dun sa mga gustong mag-donate ng dugo para sa kanya, pumunta lamang sa St. Luke's at sabihin lamang yung kanyang pangalan na Ian Lariba. Meron silang ginagamit na hashtag ngayon, Kaya Mo Yan. Yan yung ginagamit nila para dito kay Ian Lariba. Madali na naman yung kumuha ng ganyan tipo ng dugo, di ba? O yan eh. Pwede rin naman, tama ba? Correct me if I'm wrong pero alam ko kahit na hindi naman ikaw blood O, pwedeng parang in exchange, do-donate mo yung blood mo para makakuha ka in exchange ng blood O na kailangan. Tama ka dyan. So kahit sino pwede mag-donate din. Kahit sino pwede mag-donate, basta healthy sila. Tsaka ano naman, nagbigay na, itinas naman niya yung bandera ng Pilipinas sa Rio Olympics, di ba? Yes, tama kayo dyan. At hindi lang siya sa Olympics natin, dahil siya din sa UAAP, no? Naging Athlete of the Year din siya at naging MVP sa Lasal. Para sa Lasal School naman. At dumako naman tayo sa ating UNTV Cup. Dahil nga mga kalaban ng AFP Cavaliers, itong BOC Transformers, may kakaunting trivia lamang ako sa inyo. Dahil nga si Commissioner Nick Faeldon ay nakausap ko last Sunday at sabi niya nga sa akin, hindi pala siya naglalaro ng basketball. Alam niyo kung anong sport niya? Volleyball. Ay, naku, sasabi. Yung pala naman nakikita ko. Volleyball. Pero simusit siya. Oo. Amaru. Kasi naman once you're an athlete, di ba? Wala sa practice talaga dahil talagang hinihingal na siya. Hindi na siya makababa minsan eh. Actually, ngayon lamang daw siya nakapag-training ng basketball niya nung magsimula ang UNTV Cup Executive Kaya pala pag rumi-rebound si Commissioner, pag gano'n parang pumapalo rin. Parang pumapalo ng bola. Nagsaspike. Parang spike. Lakas rumi-rebound dun di ba? Yes. Kapag nagbabantay. Ever since grade school siya, naglalaro siya ng volleyball. Si Commissioner Nick Faeldon. Mahirap mabantayan pala itong si Commissioner. Ay, oo. Pag binabantay mo, baka masapul ka ng spiking baka ma-block ka. Baka ma-block ka. Ito na ating UNTV Cup Executive Face-Off update. Nangako ang AFP Cavaliers na babawi sa susunod na laban kontra BOC Transformers matapos itong talunin ng DOJ Justice Boosters noong nakaraang linggo sa UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nice pass. Nice pass! Babawi kami, for sure. Ito ang sinabi ng AFP Cavaliers matapos talunin ng DOJ Justice Boosters noong nakarang linggo sa score na 92-82. Ang Cavaliers ay may tig-isang panalo at talo kaagapay ng Judiciary Magis. Kinapos ang pwersa ng AFP noong nakaraan nilang bakbakan dahil on duty ang iba nilang players. Tulad ni Brigadier General Genaro Del Rosario na tumikada ng 20 points, 6 rebounds at 2 steals sa unin nilang laban kontra Senate Sentinels noong May 21. Karamihan mga officers affected kasi nandun because of the sa Mindanao. Most of the time, yung dalawa nga rito galing conference, late na dumating dahil about dun sa Marawi na yun incident.
makukompleto na kami sa next Sunday, for sure, 100% babawi kami. Well done. Gets it to go. Makakasagupa ng Cavaliers ang Bureau of Customs Transformers sa Linggo, alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Pangungunahan ni Commissioner Nicanor Faildon ang BOC. Commitment natin sa mga kasambahay, sa public service ito. So, responsibilidad bilang head of office na itaguyod natin yung magandang programa ng UNTV na ihatid itong programa sa ating mga kababayan. Noong nakaraang linggo, kumamada ng 14 points, 9 rebounds at 3 steals si Commissioner Faildon. Oo nga, medyo kulang pa sa conditioning. Talaga naman di tayo player. Alam naman natin na malalakas kalaban, but this is sport, so kahit talo, laban lang. To make the event happy. Ayon pa kay Commissioner Faildon, pinaghandaan niya ang mga makakaharap niyang mga executives sa Liga ng Public Servants. Ay, hindi naman. Pilipino So, lahat tayo mayroon backyard training. Nagbawas ng kain. Dahil aniya ang liga ay hindi lamang para sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng sports, kundi maging sa pagkakaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan. At ng hindi lang BOC supporters, kundi supporters ng lahat ng team na suportahan natin. Napakagandang programa nito at patuloy tayo. Let's make this event very happy. Tapusin natin. Win or lose, lalaro tayo. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Dahil wala pa nga panalo ang AFP Cavaliers at BOC Transformers, pareho po silang nasa dulo ng ating team standings kasamang Senate Defenders na may 0-2 win-loss record na mamayagpag pa rin ang PNP at DOJ na may 2-0 at Judiciary na may 1-1 win-loss record. At para sa ating games, this coming Sunday, magkita-kita po tayo sa Pasig City Sports Center kung saan ang ating unang game ay papangunahan ng Senate Sentinels kontra DOJ Justice Boosters. Sa second game naman ang BOC Transformers kontra AFP Cavaliers. At third game, ang Judiciary Magis kontra PNP Responders. At yan ang ating sports update. Back to you, June. Maraming salamat, Rina Villamor Camara. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. May favorite team ka ba doon? Chris pa naman. Pa rin. Ako, favorite ko yung mananalo. Pero magaling yung DOJ. Gusto ko yung DOJ. Malakas nga raw si... nila, may play talaga sila. Tapos, balance. Hindi ganun kalalaki yung sentro, pero may mga guard na magagaling. Forward. Yan. Parang si Isong lang. Galing doon ni Isong. Talaga? Naglaro, talo sila Kagabi ba yan? Ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 31, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Kasama ang buong persa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Kulubong po nagulat sa atin sa Laguna. Si Gladys Tuwawi sa Cebu City. Si Dante Amento sa Zamboanga. Si Annie Manasilia sa Singapore. Si Bert Cerudo, si Tatay Bert sa Dubai, UAE. Ako naman po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.